Non-Catholic na siya, non-Adventist. These are not non-Adventist. They are not Adventist. Oh, di ba taga-kuha ng mga anak Adventist kay sa pag di nato nabistaan na pagtisungan gina nila. So dili kay makita nato ang ato ang agi sa mga Adventist ng mga anak. Pastor, next week sa distrito namo na may 10 days crusade. Mayo. Ako mo dala sini. Unya, tangid ako basig magabi iba di ko ka-join kay gabi man tingwali god. Gabi mo tagbuntag. Salamat kay Pastor. Okay. Ako inform sa inyo ha. Nga ang nag-field school karon. Example sila si ang nag-field school karon, tulo ka crusade ang ilang gikandak. Si Archie tulo ka mga crusade ang ilang gikandak. Oh. Muna nga kung dili mo mabaging diri sa personal evangelism, basi makuratan mo sa pag-field school. Okay? So, si Mark Vincent Arellano, tulo pod ka crusade ang ilang giwan, conduct pod. Dungan sila. O si si Pelcor Tihana. At Tinaha day. Munay pagkaroon banat niya si Galupi. Murag so far ang sa field school karon ang nag-unas baptism si Galupi may abot na og 60 ang iya baptism. Wa pa mahuman ang field school. So muna Galupi adre sa Esperanza si Galupi no. Nasa Esperanza. Dako na to yan, Pastor. Grabe to yan kanya, grabe naman binanatay. Ikatulo na niya tong crusade. Nagsunod doon dila sila si kuan pod. Si Aligado. Grabe na po binautismo hay. Una nga sinikuan na to magod. Una mahimo gyud tag event, mahimo gyud tag kining something kuan sa to ang kuan na to. Di man ka ma-enjoy. You know, class, balik-balik na ako ni. No, pero gusto na ako nga mahatagan bitaw kuan. In my part, sa ako ang field school, sa kabulan og tulo ka semana. Sa kabulan tulo ka semana. Di ko katuo sa gahom sa Ginoo ba? Milagro sa Ginoo. Nga sa ako ang wali nga gabi o kadlawon nga wali. Gabi kadlawon yun, duod yun. Grabe ang support sa mga kaigsunan. Nakaabot og 200 akong baptism. So, amen, praise the Lord. I-keep na ko ng video. Ipakita na ko sa panahon nga mag-field school na ta. Di ko katuog yun. Pero basta heartily na kita mo submit sa Ginoo, milagro o kanang gitawag o divine intervention, ato yun ang masaksihan. Unya, hantod ka matigulang. Ikalipay ni mo na nga experience kinabuhi. Welcome Harvey Garcia. Kumusta mga kadoy? Welcome. Asa kay karang oras mo kayo karon, Harvey? Opo, Pastor. Nako sa poblasyon kay signal sa mo. So banat mo diha kay basta kay ang ato na to. Ang mutawag ko ni Pastor Aliano og unsay na imuhang kuan diha, imong kalihukan diha. So mubase ko sa iyong report. Nagsabi-sabay ning Mark Arellano, Pastor. Katong graduating bitaw. Basta kaya butawag ko ni Pastor Arellano na mga dito ko mangayo niya og information unya karon mga month of month of May, August, April, mo bisita ko sa Mungkayo. So maki-istorya ako sa elder unya tan-aw na ko nang imong gobyerno sa diha. Okay, so thank you very much. Katong pero class ang akong kanini yun. Philip Tugadi, good morning. Good morning, Pastor. Okay, so ang imong kuan ha, akong assignment sa imo ha. Okay, so we will give now the time. Brother Ruilan, kamusta? Kamusta diha ang Compostela? Okay lang, Pastor. Okay. Hinahinay mi kayo di Gisrael ri Pastor Lampagos. Mayo.
bagi nga na si Gisrel ha kay kuam gyud na siya ibutan na gyud sa panggubatan. Ako ning gibadi pastor. Ako ning Oh. gikuan kita Bible study. Kana yun, ikuan yun na. Kay, okay, kadtong wa pa, kadtong kuan ha, kadtong wala pa makakuan, please do your part. Okay, human naman talaga ampo, ato na ihatag ang time ni Carmen. Brother Carmen, are you there? Yes, Pastor, kanang nalang ko hangyo ba? Hmm. Kanang dili man mo share good kanang mo sustain. Kanang pwede ba kanang natay kisa may classmate ato nga pwede maka sustain aning akong topic. Unsa na siya? Carmen, Jason? Sa PowerPoint ako Pastor ba dili na ko ma-share Pastor? Dili ba siya? O di ko ka Di ko problema na. pwede kanang naman si Sir Windel, Sir Windel. Oo naman. Pwede. Send ako. Isend ako si Mga Sir ha? Okay, so, Maday, good morning, Brother Windel Cerilia. Morning, Pastor. Nakaspantukan doon? Yes, Pastor. Uban mo din ni Pastor Rio. Okay. Maayo. Magkano- Buutan ka na si Rio. Liman po ko niya din, Pastor. Aliman ka diha. Maayo. Bisig makabisita ko diha sa inyo, ha? Mo agi ko diha. Sige, Pastor. Mas mayo. We plan to visit. Kung manis, kanang amo lang kita timing ning mubaba na ning gasolina, agrodo kay naman og. Okay. Wait lang sa pagkakaliyot ng Pastor ako sa ipasa. Okay. Pastor kanang wagin mi tarong tulog diri Pastor ba kay naay kay igsuuna nato diri nga gidala sa simbahan sa panabot sa simbahan. Ha? Ito sis Pastor, antod Oy. karon sige pa mi binuknoan exit na lang gani ko. Ay gabi tibok gabi may tulog din Pastor sa mga literature evangelist diri. Kung kita mag-ampo ra gyud mo diha unya ay lang po kayo pansina. Aw Okay. sige mugara. Kay kung pansinon po nyo na, mo gara-gara man. Sige. Ah, Ako yung number ni mo gabi tawagan ko ta ka. ni atong aging murag Lunes, Domingo day, Lunes. Lunes. Gikuha ko diri kanay giposes. Niya moto nga nang nawag ko sa ubang pastor busy man po kayo. Unya pastor, ikaw lagi makatabang dito sa kana tabangin mi dito kay pang grabe ka kung sigang ibayana pila na katao dito pang ikuan man. Niya moto nga ampo ko sa Ginoo. Ito nagtugyan na gyud ta nga to himo na gyud diha nga kining surrender kita sa Ginoo, mapakaber ta Ginoo. Makasala gyud daw Ginoo. Kabiri ta sa imong himaya. Di ako kaya ning pag-atubang ini sa tanas ako ra. Amo to nga ampo mi sa akong asawa, akong pamilya. Pagkabuta ko dito, akong naman si Kwan, sila may tulog yung Kwan si Jansen. Anya, Yes, Pastor. Present. Jansen, di ba? Di ba Jansen? Yes, Pastor. Na Jansen, magkakuan na kay sila may nagtinabangay dito. So, ito nga akong gikuan niya, lingkod, ikaw na iasan nyo diya sa Kwan, sa may pulpito, lapit. Ang point ako diha mo ni, nga dili gid basta-basta imuhang atubangon sa Satanas. Ayaw gyud mo kumpiyansa. Pero sa diha nga imuhang surrender imong gulingon sa Ginoo. Ano mo to? Giistoryahan ra man namo. Di ba, Jansen? Imo ra man tong giway. Istoryahan ra. Yes, Pastor. Inya na ako nga ikaw gisamok-samok ka diri. Ako gikuan dito, giduol na ako dito nga kuan. Lingkod ako sa kilid, ako isulit samok ka namon simba diri. Sumangga. Ito nga pagkuhan isa ingko tindog kung kadi ay batong kadiha imo samuko ni panghalukon ni mga kondire sum ka isa may problema nimo amo tong pagtindog ako gunita siya tindog pagkuman uy mingkalit pagkakos ako
Kuyawan ko kay bigak ko suko kung paako ko niyon. Itong nag-ampo din ko. Iko sige mag-ampo ta. Ampo ta. Pero ako nga gigun-gigun tayong suwa kay magkinaon sa ni buwan ni siya. Ako ni juduhon. Pag kuman ampo, di ba na si Jansen na agi sa tubangan si Jansen. Ana siya sa kilid ko anjud. Pag humag yung ampo, basta murag kining ko bitaw. Kanang gigunita bitaw. No. Nagkalit. Amo to. Pagkalos lagi dito, pawa na. Okay. Asa nyo isa kay pilikab da uli na. Amo to. Muna nga kana ako nga there's power in God's in trusting God. Ayaw yun pag lumaluma nga kaya na ko na. Ay, mag-memorize na sa imong mga sala. Maana na, kana si Ivan Rimutige. Ay, magkasala kaya ko na. Di ka katawa niya. May review ka. Kani mo gara na siya. Unya, ang point ra yun, kanang surrender sa Ginoo. Kabiran gyud ka sa himaya sa atong Ginoo. Okay? Okay na, Brother Jermaine? Napasa na nako pastor. Okay na pastor, napasa na nako pero gikuan pa ni Sir Winder og gi-share pa. Okay. Nakita niya pastor? Na. Sugod na. Eternal sign, Jesus. Next daw Sir Windel. Na. Okay. Sabat So, yung topic? Ang topic na ko pastor is about Sabat. Okay. Na 80 ka teksto ng against Sabat? Atong paninggamutan na tabangan na tong tabangan na tong Sabat pastor. 85 na ka mga problema ang doktrina sa Sabat. Okay. Daghan kay issue. Mm. Okay, good morning class. Good morning pastor. Okay. Ang akong topic deron is about Sabat. What is the meaning of the Sabat? Ang Sabat mga kaigsunan, Okay, you start with prayer. Okay. Pabista naman. Sige. Before ta magsugod mga igsoon, magampo sa ta. Dalaygon ug balaan ang mga Dios ning taknaa sa kabuntagon samtang kami magasugod sa pagtuon sa mga pulong. Kinong Dios wala mi mahimo sa mga kaugalingong understanding. Di na mo ni matungkad ang mga pulong apan uban sa lamdag sa balang espiritu kami magahom kanamo ning taknaa amo nga pangayoon ang imong pagtugot nga imo kaming ubanan samtang kami mamalandong niini ug masabtan namo karon ang mga mensahe nga among tun-an kita namo gitugyan gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. So what is the meaning of the Sabbath? The Sabbath means Okay, Jason, 20 minutes na ha kay the rest ana ato nang ikwan. yes pastor. The Sabbath means rest. Kanang pulong nga Sabbath mga kaigsunan, ang tawag kana is transliteration ra na siya gikan sa Hebrew word nga Shabbat. Okay, gitawag lang na siya transliteration nga ang iyang meaning is rest or pahulay. So atong tan-awon mga kaigsunan sa Greek o sa Latin na gitawag natog Sabaton o Sabato. Sumuni ang naa sa Greek ug sa Latin. Genesis chapter 2 verse 1 to 2, thus the heavens and the earth and all hosts of them were finished, and on the seventh day God ended his work which is had done, and he rested on the seventh day from his work which is had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it is rested from all his work which God has rested and made. So diri sa creation tayo mga kaigsunan, ang Sabat nagsugod panahon gyud sa creation. Ang iyag yung pundasyon ani mga kaigsunan is creation. O during sa creation time, ang Dios nagbuhat sa langit ug sa yuta sulod sa unong kaadlaw. Then sa ikapito naay tulo ka butang nga iyang gibuhat. Nga kining tulo ka mga butang nga iyang gibuhat, usa kini ka gitawag nga three divine actions, nga dili kini kanang
trabaho nga atong ginahuna nga pangopisina, panguma, mga kaigsunan, kundi una nagitawag nato ang Dios nag-rest, nagpahulay. What is the meaning of rest, mga kaigsunan, nga ipasabot sa Genesis chapter 2 verse 3? To cease from labor or activity. Kinahanglan nga mutahatag itag panahon nga ato sang biyaan ang ato mga trabahoon, kay gitugot na siya for 6 days. But the 7th day, mao na ni ang panahon nga atong ipahulay, pero maghimo tag divine action ni ana ngadto sa Dios. Ikaduha nga punto, mga kaigsunan, nga gibuhat sa Ginoo, ang Dios nagpanalangin, nagbless sa adlaw nga ipapahulay. Pagkinex ko, Pastor Wendell, unsa may meaning aning panalangin, mga kaigsunan? To speak will or pronounce a blessing upon. So ang Dios panalangin gyud ni nga adlaw, ug we believe nga ang mga tao pud nga mukip ug musimba sa Dios niini nga adlaw, aduna po'y mga panalangin nga gisaad alang kanila. Then ikatulo, sanctified. The word sanctification, mga kaigsunan, from Hebrew word is gadas. Ang meaning is separate or set apart for a holy use. So kini nga adlaw di ay gi-separate kini sa Ginoo para sa balaan nga pagpahulay, balaan nga purpose para sa paghimaya sa Ginoo. So dili ni siya ordinary nga adlaw. Kung ato makita, mga kaigsunan, kining tulo ka mga butang nga gibuhat sa Ginoo sa ikapitong adlaw, wala gyud nato makita nga gibuhat niya sa 1st to 6 days. Ato ginahinumduman nga gikan sa 1st day to 6 days, wala gyud tay makita diha nga iyang gipanalanginan, gipahulayan o gibalaan ang 6 days. Pero ang address sa Biblia diin iya kining gibuhat didto lang gyud sa ikapito nga adlaw. Then matud pa what day is the Sabbath day? Exodus chapter 20 verse 10, but the 7th is the Sabbath of the Lord thy God. So gani, mga kaigsunan, gibutang kundi sa Ginoo diha gyud sa napulo ka sugo, ikapitong adlaw. So atong tan-awon kung unsa ning adlaw, kay ang naka-record sa English is 7th day Sabbath of the Lord thy God. Sa Bisaya pa, apan sa adlaw nga ipapahulay, sa Bisaya po adlaw ra po nga ipapahulay. Pero atong tan-awon kung unsa gining adlaw, tungod kay sa atong panahon karon naa may tulo ka klaseng nagbantay og adlaw, nga ay Biyernes ato mga kaigsunang Muslim, na Sabado, Adventist, Hudiyo, Orthodox ug uban pang mga religion. Then naapoy Domingo. Ug daghan kayo ang nagsimbag Domingo. So unsa man gyud ning adlaw, ang adlaw nga ipapulay nga mao ang ikapito. Kaya ang uban magsugod man sa kwintas Lunes, ang uban magsugod po kwintas sa Sabado, unang Friday po sila. Atong tan-awon balikan diya sa panahon nga si Kristo namatay, atong inuduman nga it was preparation day. Friday, mga kaigsunan, according sa daghan nga mga translation o labos sa tanan sa history, that day was the preparation and the Sabbath drew near. Atong makita din sa Luke chapter 23 verse 54 nga ang Friday gitawag og preparation day. Unya ang Sabbath nagsingabot na, sa Bisaya pa. 55. And the woman who had come with him from Galilee followed after, and they observed the tomb and how his body was laid. So, misunod ang mga babae nga gani kung ato tanan mga kaigsoon unsa pagplastarang lawas ni Kristo. 56. Then they returned and prepared the spices and fragrant oils. So nag-andam sila, mga kaigsunan, paghuman nila og lubong kang Kristo na mauli sila, unya nag-andam sila mga pahumot og yaplas, and they rested on the Sabbath according to the commandments. So dinhi, mga kaigsunan, panahon sa Kristyanismo na ni New Testament, ang mga followers ni Christ, mga igsuon, ilag gihapon nga gisunod ang kasuguan mahitungod sa pagpahulay sa adlaw nga igpapahulay. Ngano man, giingon sa 56,
and they rested on the Sabbath according to the commandment. So makita na to na yung commandments, wala lang na nag-exist sa New Testament, but especially in the Old Testament time pa, panahon pa sa creation. So ato makita makaigsunan. Unya pag abot sa Lucas 24 verse 1, matod pa din now on the first day of the week, very early in the morning. So during a translation makaigsunan, ang gigamit diri now on the first day of the week, very early in the morning, they had a certain other woman with them came to the town, bringing the spices which they had prepared. So, sa una or sayo sa kadlawon sa unang adlaw sa semana, miadto sila sa lunganan. Unya ato na ibaluan mga kaigsunan nga nabanhaw si Kristo Domingo. Unya pag abot nila dito sa lunganan mga kaigsunan, dala-dala nilang mga giandam nga mga pahumot. Uy, naabli naman ang bato. Unya dito mga igsoon, wa na ang lawas ni Kristo. Kaya according sa verse 6, nabanhaw na si Jesus Christ. So, Sunday, most Christian mga kaigsunan, he's celebrating nga si Kristo nabanhaw gyud sa Sunday. Gani, nagigitawag sa atong mga kaigsoon Katoliko nga pagsugat. Unya, according sa Bible, now, on the first day of the week, sa Biblia day mga kaigsunan, ang Sunday, first day of the week. Ato pag yung i-prove mga igsoon. Atong makita mga kaigsunan nga si Kristo namatay Friday. Nada sa atong screen. Then, ang ikaduwang adlaw is Saturday, ang ikatulong adlaw is Sunday. According sa Luke chapter 24 verse 7, mamatay siya, pero after 3 days, mabanhaw siya mga kaigsunan. So atong tanawon nga Sunday siya na banhaw. O according sa Bible, first day of the week. Dito sa dictionary igsoon. Sa dictionary mga kaigsunan, ang first day of the week, matod pa di dictionary definition 7th day, Saturday, the 7th day of the week. Kunya, kung gusto pa kita mabasa literal por literal nga Sabado, naapot tayo mabasa. Nga kining gitawag nga Latina Vulgata, nga mao ni ang translation ni Saint Jerome. Ngadto pang pila ka mga century or 4th century nga milabay mga kaigsunan. Kay kinid ing pinulungan nga Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules ug Biyernes, Huwebes, Biyernes, dili day ni siya binisaya. Ato lang di ay ning na-adapt mga kaigsunan tungod kay ato makita nga di ay daghang mga mato pre the word Saturday means Sabbath in over 150 languages. Example, i-short na lang nako ni German, Samstag, Sabbath day, muna ang siltihan. Spanish, Sabado. Muna makaigsunan from the word Sabado, gikan na siya sa Espanyol nga pinulungan, referring to Sabbath. French, Samedi, Italian, Sabato. So muna siya makaigsunan sa Latin, Sabato, o sa French, Samedi. Pero nag-refer na tanan sa Sabbath. So ato makita igsoon from the word Sabado or Saturday, or kining word nga Sabado, gikan na gikuha nato, na-adapt nato gikan sa mga Espanyol. Exodus 20 verse 11, nganong magbantay magitag adlang ipapaulay makaigsunan or adlaw nga Sabado. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all in its them, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So ato makita makaigsunan ang pundasyon. First reason why we keep the Sabbath, because of memorial of God's creation. So ato ra nang idiin unya mga kaigsunan. Kay ang Dios nagpahulay po siya sa ikapito. Then, for who made the Sabbath? Para kay kinsa man gibuhat ang Sabbath. Mark 2 chapter 27. Ato inunduman mga kaigsunan, daghan pong mga tao maghuna-una nga ay para ra man na sa Hudiyo. O na po yung mga tao nga gibungkag na ang Sabat, dili po na para sa tanang tao. Pero according sa Mark chapter 2 verse 27, then he said to them, the Sabbath was made for man. Kining man diri makaigsunan is anthropos, meaning human being. Wala lang ni nag-refer sa mga Hudiyo, but especially is referring to all humanity, not man for the Sabbath. Meaning mga kaigsunan, ang purpose sa Sabbath, gibuhat sa Dios para sa tao.
Pag ingon dia not man for the Sabbath, ang uban maglibog, uy, dili data para sa Sabbath. Ang pasabot ana, ang purpose man gud po nato nga tao, wala man ta gibuhat para sa adlaw nga papulay. Gibuhat man ta para sa Dios, para maghatag tag kay mayaan sa Ginoo. Basahon nato mga kaigsoon ang Isayas, gibuhat ta sa Ginoo according sa iyang image to give glorify him. So unsa may pasabot ani, natagaan nato ilustrasyon gamay. Tinunduman ang kalo gibuhat para sa ulo. Tama, pero ang ulo wala buhata para sa kalo. So lahi ang purpose. Ang Sabat, ang purpose ani para sa tao. In order para mag-rest o magsimba ang tao para sa Dios. Yan ang adlaw. Pero ang tao wala buhata para sa Sabat, including ato Sabat. But gibuhata para sa kaymayaan sa Dios. Okay, para Ezekiel 20 verse 12. Kini ang Sabat mga kaigsunan. Sa next slide. Usa din ni ka Silius Ginoo ato basahon. Ezekiel 20 verse 12, moreover, I also give them my Sabbats. Ang term din my Sabbats, meaning dagang Sabat. Ano man, sa isa ka bulan, pila gud ka Sabat, 4 or 5, to be a sign between them and me, that they might know that I am the Lord who sanctifies them. So ato makita makaigsunan, nga kining Sabat is eternal sign para sa Ginoo sa iyang katawhan, para makaila siya o kita usab makaila ta sa matuod na to nga galagaran. Atong tan-aw ning kulong nga cell, mga kaigsunan nga gimension dia sa Ezekiel 20 verse 12. Ang pulong nga ang name is the Lord your God, title is Creator, territory is heaven and earth, meaning pagbaingon tagsilyo mga kaigsunan or tatak, nag-refer kini sa gipanag-iya ka sa Dios. Sa diyang niingon ang Ginoo nga balaan adlaw ipapawlay aron sa pagbalaa aron sa agihatag ko kaninyo ang mga adlaw ipapawlay aron sa pagbalaan niini unya mahimo kining ilhanan taliwala kaninyo ang but pasabot anak makaigsunan nga gimension sa Ginoo nga ilhanan mahimo tang di pa nag-iya na sa Ginoo sa panahon nga kita maga simba sa Dios sa adlaw ipapawlay. So, saan sa pamaagi mahimo ning eternal sign sa tua between God and His people. So, dili lang kutob kay nahibalutang uy Sabado day nga ipapawlay kapitong adlaw Sabado yun ay. But especially ang Ezekiel 20 magkaigsunan versikulo 20 nagingon siya, hallowed my Sabbath, meaning dili lang kutob kay mahibaluan nato kundi dapat magbalaan gyud ta niini nga adlaw ipapawlay. And they will be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God. At makita makaigsunan sa chapter 20 verse 12, ang gimension dito nga inaani ang purpose sa Sabat usa siya kasilyo. Pag-abot sa verse 20 igsoon, naana diri ang pamaagi, sa unsa nga pamaagi matatakan ka? Ang gingon sa Biblia, hallow my Sabbath, meaning atong balaanon ang adlaw nga ipapahulay. So, mo na mga kaigsunan nga wa gid gikalimtas Ginoo gibutang gyud niya sa napulo ka sugo. Bisan wala kini nag-exist panahon sa napulo panahon sa Sinai mga kaigsunan. Ato inuduman nga ang Sabat nag-exist kini panahon sa creation. Unsa giingon sa Exodus 20 verse 8 to 9 mga kaigsunan, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. So ato makita makaigsunan sa verse 8 pa lang nanay word nga remember ngano man kay wala kini nagsugod diha sa time ni Moses ang Sabat, but also nag-start kini makaigsunan dito sa creation. Ang gusto lang sa Ginoo tungod kay ang Israel na ulipon for 430 years dito sa Ehipto, gusto sa Ginoo nga ilang hinumduman pagbalik nga naay adlaw nga balaan para sa Ginoo tungod kay ang Dios nag-create sa tanang butang. Unya gitugutan ta magtrabaho sulod-sunong kadlaw. But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do not work, nor your son, nor your daughters, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your strangers who is within your gates. So, tanan mga kaigsunan nga property, kanang imong mga silingan nga nibisita nimo, kanang imong mga parinti nga na simong balay, imong mga kayupan, dili gyud pwede mo trabaho ngano man tungod kay adlaw kana nga balaan para sa Dios. Tungod kay gibuhat niya ang kalibutan sulod sa unom
Pero, panahon sa New Testament, atong maluluwas nga si Kristo Jesus, nagbalaan ba nining adlaw? Lucas chapter 4 verse 16. Mato ba din and he came to Nazareth where he had been brought up, and his custom was he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. So ito makita makigsunan nga ang Dios nga mao si Jesus Christ, iya nang nabatasan ang gigamit diri nga word is custom. Iyang nakinaiya nga gikan sa iyang pagkatao dito sa sabakan ni Maria makigsunan sa iyang tawhanon nga inahan. Hangtod nagdako siya, iya gyud nabatasan igsuon nga naa gyud siya sa simbahan every Sabat. At tinunduman nagsugod si Kristo sa iyang pagbinisiryo, 30 na ang iyang edad. So before pa ang 30 makaigsunan, iya na gyud nakinaiya, hangtod na lang gyud nagsugod siya sa pagministeryo og na nasa bahin diya sa simbahan. Gani sa Luke chapter 4 verse 16 gitagana siya bahin nga magbasa og mag-sermon ngadto sa mga tawo. Nganuman kay nailhan na siya, ilado na siya tungod kay iya man nakinaiya ang pag-keep sa Sabat. So ito makita makigsunan nga naa gyud ang Sabat nag-exist panahon sa New Testament. How about sa mga Hudiyo or diri sa mga apostolis, ang mga Christian church sa unang panahon? Acts chapter 13 verse 42 to 44, and when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. So pag adto nila Pablo Bernabe, nagwali sila sa Paulay, gihangyo sila nga magpadayon. Ato pa sa 44, and the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. So gihangyo man sila nga pwede ba sa sunod nga Sabat adlay Paulay anhimo balik. Okay, nibalik sila. Tungod kay invita sila, pero according sa Bible, halos ang pinaka nindot kay halos tibok syudad mga igsunaminos pulong sa Ginoo. Unsang adlaw? Dili Sunday, dili Friday, but especially Sabbath day or Saturday nga adlaw. So ato makita mga igsoon, even ang mga apostolis, ila gyud nang nakinaiya. Ug according sa study mga kaigsunan, Paul held 84 meetings on the Sabbath in the book of Acts. So 84 times si Pablo nagabalik-balik diha sa book sa buhat. Ang na-record igsoon 84 kanang Sabat nga si Pablo naa dito nakig-uban sa mga Kristiyano or even dili mga Kristyan yagi pong gikauban. So karon mga kaigsunan, dito sa atong pipila na lang kay slide. Sa bagong langit ug bagong yuta, nagapadayon pa ba ang adlaw nga ipapahulay? Ato ba sa Isaiah 66 verse 22 to 23, and the new heavens and the new earth that I make will endure before me, declares the Lord. So will your name and descendants endure. So sa bagong langit ug bagong yuta ni makaigsoon may tabo. Verse 23, from one new moon to another, and from one Sabbath to another, all mankind, ang version rin mga kaigsunan, all mankind, meaning totality of human being, na naagyo sila, magasimba diha sa tubangan sa Dios. Ang Dios may nagsulti din. All mankind will come and bow down before me. Sumsimba sila igsuon. Bisan sa bagong langit o bagong yuta, wala na usab. From creation time, consistent until sa time ni Jesus Christ, then until sa atong kapanahunan karon, ug hangtod sa new heaven and new earth, ang Sabat nag-exist na mo'y adlaw nga ipapahulay alang sa katawan. Why we keep the Sabbath? First, it means it is a memorial of God's creation. At yun naman makaigsunan, nga kini diyang Sabat, wala ta nag-keep ani para maluwas ta. 3 minutes more. Para luwason po ta sa Ginoo. But we keep the Sabbath day, it is a memorial of God's creation. According to makaigsunan, when we keep the Sabbath, we remember that God made perfect provision for us. Through the Sabbath observance, whoever besides first and foremost, pointing us back to creation. So unang paglantaw ikson sa Sabbath nganong nagkeep ta ni kay kita
gibuhat sa Ginoo og siya pud ang maglalalang sa kalibutan. Mao nang atong balaanon ang adlaw igpapahulay. Muna ang iyang giingon makaigsunan di sa Exodus 20 verse 11. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all in them, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So nganong nagkita sa Sabat according sa Exodus 20 verse 11, tungod kay ang Dios nakahuman siya sa pagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang pundasyon first is creation. The second point mga kaigsunan is unsa man mga kaigsunan. Diri sa Deuteronomy chapter 5 verse 15. Ato inunduman nga ang 10 commandments mabasa lang gyud nato na diha nga nakasunod diha lang gyud sa duha ka libro sa Exodus ug sa Deuteronomy. Pero atong nabantayan mga kaigsunan ang Exodus chapter 20 ang iyang pundasyon dito nganong magkita sa Sabat is creation. Diri sa Deuteronomy chapter 5 verse 15, ang iyang pundasyon diri igsoon is redemption. Muna ang gusto na ko i-din makaigsoon in my conclusion part nga ang Sabat kay ikaduha nga punto or kanang stand nato why we keep the Sabat tungod kay unsa man matod pa sa Deuteronomy chapter 5 verse 15. Deuteronomy chapter 5 verse 15. Remember that you were once slaves in Egypt, but the Lord your God brought you out with his strong hand and powerful arm. That is why the Lord your God has commanded you to rest on the Sabbath day. Ang gigon rin makaigsunan, hinundumi nga naulipon ka sa Ehipto. Mauna di ay mga igsoon, matod pa ni, mauna mag-keep ka sa Sabat. Unsa man ani makaigsunan, unsa may atong makuha ka pagtulunan ani? About the igsoon sa deliverance sa Ginoo from slavery dito sa Egypt mga kaigsunan. Ug according pa din mga kaigsunan, God connected, next slide Sir Wintel. God connected the Sabbath of creation with the deliverance from Egypt. He instructed Israel to observe the Sabbath as a memorial of creation and as a memorial of the redemption from Egypt. Mga kaigsunan, ang atong punto nga bisan wala ta naulipon sa literal ng Ehipto, but we believe nga kitang tanan naulipon ta sa kasalanan apan sa diha nga kita giluwas ni Kristo, pinaagi sa pagpakamatay niya sa cross, pinaagi sa paghalad niya sa kinabuhi, kitang tanan nakabaton og kagawasan, free kita tungod sa grasya ni Kristo ug maunay rason nganong kinahanglan ta mo keep sa Sabat kay ang angayan lang nga mo keep sa Sabat kadtong gipahigawas sa Dios gikan sa pagkaulipon sa kasaypanan sa kasalanan. Meaning mga kaigsunan, nag-keep ta sa Sabat tungod kay giluwas na ta ni Kristo, wala ta nagbantay og ipapulay aron luwason ta ni Kristo. Akong usbon, ang pagbantay sa ipapulay is result of our salvation. Is not a root of salvation. So, resulta kini sa kaluwasan nga gihatag sa Dios. Usa pa, creation and redemption are both enshrined in the Sabbath commandment. Just as we did not create ourselves, we cannot redeem ourselves. It's a work that only God can do. And by resting, we acknowledge our dependence upon Him, not only for existence, but also for salvation. Sabbath keeping is a power expression of salvation by faith alone. So muna mga kaigsunan nato isanding. Sa Biblia, nagkita sa Sabat tungod kay giluwas ta ni Jesus Christ. Ug mao nay rason igsoon nga si Kristo nagbantay sa pagpahulay aron mahimo natong ehemplo nga kung si Kristo nagbantay sa pagpahulay ug kung kita ni angkon nga sumusunod ni Kristo nganong dili man ta mag-keep sa pagpahulay. Kung imong gibati karon igsoon nga gusto ka mosunod kang Kristo ug mahimo kang sumusunod ni Kristo, kinahanglan nga bantayan nimo ang adlaw nga pagpahulay o adlaw nga Sabado nga mao kini ang adlaw nga balaan alang sa Dios. God bless mga kaigsunan. Ug mo na to akong presentation. Thank you ug mayong buntag sa atong tanan. Okay, congratulations na. Very nice presentation. Okay, so we will give now the time to your classmates to ask questions, the possible questions you will encounter in the field during Bible study. Hello, Okay, good morning, okay. Pastor. Okay, go Good ahead. morning, Pastor. Madungog ra. Okay, yes. Okay, go ahead. Mayong buntag, ilang binapod kang sa atong presenter, Mr. Jason Carmen.
Actually, dugay gimi nagkaila ni. Si Jason Carmen, sumala pa niya, usan ni siya ka pastor sa Pentecostal ba to? Eh, dorman mi ani, pareha mi og dorm ani sa una sa SPAC. Ako lang pangutana, Brother Carmen, kabalo ko nga imo gyud ni matubag. Diya sa Isaiah 66:23 kay kasagaran atong mga kaigsuonan dinhi sa Gusan, ilabi na ning mga newmon, mao gyud ni ilang patukuranan. Ang pangutana nako, unsa may pasabot anang bulan ngadto bagong bulan diya sa Isaiah 66:23. Kana sa akong unang pangutana, apay kaduha. Sige, Pastor Carmen, Okay. tubag plehog. Ikato pinangkamutan, Brother Ivan, yung matubag na tuna. Ang Isaiah 66 mga igsoon, ato inuduman nga dual fulfillment na siya. Dual fulfillment meaning nga sa panahon ni Isaiah mga kaigsunan, ang iyang audience ng panahon na ang mga Hebrew, ang mga Hudyo. So mao na siya nga sulat mga igsoon didto sa mga Hebrew nga ang iyang fulfillment na igsoon dual. Ngano kay tag dual fulfillment kay naay matuman dito sa Kanaan ug naay matuman dito sa bagong langit ug bagong yuta. So kanang pag-ingon di mga kaigsunan nga pagsubang sa bagong bulan, pagsubang bulan ngadto sa bulan, muna akong tubag brother singa ni Pastor Timothy nga naa siya dual fulfillment nga naay matuman ana dito sa langit which is kanang adlaw ipapahulay nga matuman siya. Pero kanang celebration sa bulan nga kanang mag-keep gyapon tag binulan dito kaysa Biblia manggod Brother Rimutigi, mga pastors, diha sa Leviticus chapter 23 na ay 7 ka klase nga sabat diha which is referring to ceremonial Sabbath. Unya nagahimo sila og mga usingan anang binulan, nay mga binulan di nga Sabbath, mabitaw na nain new moon karon nga atong mga kaigsunan nga nigawas og nag-new moon kay mo man ilang gisunod nga Sabbath. Pero akong balikon nga didto sa Isaiah 66 versikulo 23 ug 22-23 o kanang whole chapter diha igsuon dual fulfillment na siya kay gani nay gimension pa jud diha nga kanang dili na sila manganak nga sakit unya labaw sa tanan ang bata mamatay nga mag-edad kanang dili mamatay mag-edad nga isa ka tuig. So mga kaigsunan kana siya is refers nga naa gyud siya dual fulfillment. So Brother Rimutigi, ang katumanan diha nga matuman gyud dito sa bagong langit ug bagong yuta ang pagkeep sa adlaw nga igpapahulay. Kay wala naman ang ceremonial Sabbath kay dito ra man sa krus kutob according sa Colossus chapter 2 verse 14-16. So mura na akong tubag. Sa ato pa ang bulan nga tugbulan nga imong gimin di na matuman tus langit. Kung ang ceremonial imong gipasabot nga na may nunon diha bulan to bulan dili na matuman dito, dili na nato i-celebrate kay ceremonial man na. Ang atong gidiin diha og bisan sa writing si Ellen G. White nga ang Sabat lang gyud ang atong i-keep na lang dito. Ang Sabat na lang ang atong i-keep dito. Wala na lang bagong pagsubang sa bulan nga naikap pilang adlaw nga balik dito si Ezekiel 23, ceremonial man na siya. O kining Sabat magud nga atong topic nga ikapito, ang pundasyon ani dito man sa creation, dili man dito sa ceremonial. So mura na akong tubag Brother Rimutigi. Okay, salamat na tubag ang akong pangutana. Ikaduhang pangutanang sayon. Diya sa panahon ni Josue, ilang giliputan ang city of Jericho. Diba? 7 ka liputan. Or 7 days ilang gilipot ang Jericho. Diba? Kabalutan na sa story. Ang akong pangutana, anong sa adlaw igpapahulay, Brother Pastor Jason, wala man makasala ang mga Israelanon nga naglipot man sila sa syudad sa Jericho nga kung imo tong tunan pag-ayo, makasala man sila kay trabahoso man to. Milipot sa 7 ka adlaw ang pangutana, nganong wa man sila makasala atong panahon na aside nga si Ginoo ang nagsugo si Yuba. Tubaga akong pangutana. Actually, Brother Rimutigi, atong paningkamutan sa pagtubag na atong nga panahon Brother Rimutigi, tinuod na nay adlaw mo ipapahulay dito unya
atong makita dito Brother Mutigi nga singan ana ang Dios mismo ang nagsugo sa ilaha. So dili gyud nato na i-consider nga sala bisan pagkaron dayon sugoon ta sa Ginoo kung siya lang ang magsugo bisan unsa iyang pabuhat sa atoa walay problema kay siya man ang nagsugo dili na sa i-consider nga sala. Gawas lang kung wala ta sugua. For example, pareha ng panahon dia sa numeros nga naay namunit og kanang kahoy sa adlong ipapulay. O gipatay man gani tungod kay wala man siya suguos Ginoo. Pero ato nga panahon situational man to. Dito ra po to siya kuto Brother Mutigi. Ato nga panahon tungod kay naay distraction sa Jericho ug mao pud toy gibuhat sa Dios, part na pud to siya sa kadaugan sa Israel. Pero dili gyud to i-consider mga igsoon nga sayop kay mismo ang Dios man ang nagsugo. Mura na ako tubag Brother Remutigi. Okay, salamat. Follow up ra ko niya. Sige. Thank you. Okay, more. Okay, ati hatag ni Sir Richie. Okay, salamat Pastor. Kanang akong pangutan na Brother Carmen, kini bitawng ang ato manggod sa ang adlaw manggod kanian to unang adlaw dong adlaw hantod nga na niabot na gid tas pag-usab nga nahimo yung Domingo, Lunes hantod Sabado. Akong pangutan na unsaon na to pagpamatuod nga kining Sabado na atong ginasimba karon mao gid niya ikapitong adlaw nga wa man tay record nga na masundan nga bisag sila adan og si iba sila ni kain og sabi nag-celebrate tad nagpapahulay unsa to pagsunod nga mao ra gyapon ni adlaw nga Sabado atong ginasimba ron nga nausab-usaban ang panahon gikan sa unang adlaw hantod sa nahimo ikapitong adlaw nga kining pangalana tao naman lang naghimo sa kanang Domingo hantod sa Sabado. So palihog daw. Okay, Brother Carmen. Okay. Sorry na mute din ako. Murag naagit to ubay-ubay gito pangutanaha unsa to una nga unsa na to pag-prove nga ikapitong adlaw ni siya o nga nag-keep pod si Adan og si iba og sila kain. Una kong tubag ana katong imong pangutana sa akong unang tubagon nga katong unsa na pag-prove nga nag-keep gyud si Kain og ang mga kaliwat. Ato inunduman makaigsunan ang Marcos chapter 2. Brother Carmen. Excuse. Ay lang i-refresh ang kuan para di ma-confuse ang uban. Ako lang pangutana unsaon nato pag pamatuod nga kining ikapitong adlaw nga mao ni paghimo sa Ginoo sa una nga unang adlaw hantod nga nausab naman ni sa gikan sa Domingo hantod sa Sabado. So akong pangutana mao ba kagihapon ning adlaw nga atong gina-celebrate karon nga Domingo hantod Sabado unya sa una nga wa man tay record nga atong makita nga nasundan gyud siya nga pag-celebrate gyud sa adlaw papaulay. Mo na akong pangutana karon unsa na to pagpruiba nga kining ikapitong adlaw mao gid ang adlaw nga celebrate na to nga kini yung Sabado nga sa una katuro mang unang adlaw hantod ikapitong adlaw unya wa man tay pruiba nga bisan gani sila ni Adan ug sa iba nagpadayon sa pag-celebrate sa adlaw papaulay. Okay. So inani siya Brad ako ay kanang Sir Ruiz akong tubag ana nga actually sa Biblia kung adto ta sa Biblia ang record sa Biblia manggod kung adto ta sa tuma translation nga Bible ang mabasa nato diha unang adlaw hanto sa kapitulo man ng adlaw pero ug mobalik manggod ta sa kanang Hebrew sa original nga mga pinulungan na ay gitawag dito Shabbat napoy Sabaton pero sa atong kapanahonan karon naa man ang kining ang mga scientists gitugutan man nga maghatag og pangalan sa adlaw muna nga ang ato karon magud nga pinulungan nagkadaiya na magud sa Brother Ruiz. So ang ato adiri ang ato nabatasan nga gikan ang ato nga pinulungan nagigamit Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules. So unsa man nato pag-prove na? So ma-prove na to na tungod kay mobalik ta sa Biblia nga ang unang adlaw sa Biblia is Sunday. O Sunday ang unang adlaw sa Biblia nga mao ang pagkabanhaw ni Jesus Christ. ug dili lang ang Biblia ang mo-prove na bisan ang dictionary ug bisan ang history nga si Jesus Christ sa banhaw siya Domingo ug ang address sa Biblia ug sa history nga first day of the week. So ang sugo sa Biblia balik ta ikapitong adlaw man ang sugo. Ikapito man ang adlaw ang sugo. So tinunduman nga wala ba ta nagtipog Sabado tungod kay Sabado siya. Nagbantay tag Sabado kay ang ikapitong adlaw Sabado magud natunong. So muna siya balik ta kung ang Domingo sa Biblia
unang adlaw sa semana wala laing ikapito, Sabado gyud na. Ug ang kalendar manggod Brother Ruiz, wala gina siya nausab ang kanang pagplastar niya sa number niya nga unang adlaw, ikaduhang adlaw. Ang nausab lang gyud sa kalendar kanang mga number kay nadugangan na 31 na ay po'y kulang na February. Pero kung atong tan-awon, ang pagplastar niya sa adlaw mao gihapon unang adlaw Domingo hangtod sa mabasa to sa last nga das kalendar ikapito Sabado gihapon. So mubalik tas Biblia sa dictionary, approve na to nga ikapitong adlaw Sabado. Sumala po sa Biblia. Okay, sakto kayo na siya, Brother Carmen. Where in fact, ang ato ang counter gyud ana, wala po record sa Biblia nga niundang gyud ang pag-celebrate sa adlaw papaulay. Sakto gyud na siya. So kung moingon ta nga wala na sundan tungod kay daghang mga record sa Biblia nga wala ma-record sa daghang nangitabo sa kalibutan, nga ma-record sa Biblia. So atong pag-counter diha, nga sakto gyud na imo nga wala po record nga niundang ang pag-celebrate sa adlaw papaulay. So, salamat. Yes, salamat kayo. Okay, mo-intervene ko ha. Thank you very much sa inyong pagpangutana og ang Sir Ruiz. Sa kining suggestion na nako ni. Ibabalik ito sa Bible nga tubag, gamitan na to og period of time. From the time of Adam and Eve up to the time of Moses, ang Ginoo gyud nagkuan dito, naanay gitudlo ang Ginoo nga kana siya ikapito. This is mo ni. You can use Exodus chapter 16. Then unsa may how God informed his people that it was 7th day Sabbath. Unsa ilhanan nga 7th day Sabbath to siya? Ang mana dili mahulog kung adlaw nga Sabado. Asa rang adlaw mohulog ang mana? Diha ra sa ikauno nga adlaw. So Exodus chapter 16 mauna siya basihanan nga the 7th day of the week, it was confirmed by God nga kadtong kalendaryo pag-abot na sa panahon ni Moses, nga na sila counting of the days, wa sila mawala nganuman. Ang Ginoo nag-declare kini kapito ka adlaw ang mana gikan sa langit dili na mahagbong. Nya pagka Domingo, first day of the week, mahagbong na pod, but every 7th day dili mahagbong. So from that time, imo nang makuan nga dili na sila mawala. Then from that time hangtod sa history paingon dito sa Babylon sila, ngadto na sila sa New Testament, nanay daghan na susunod ana nga dili na si maputol. During the time of Jesus Christ, he went to synagogue every 7th day. Okay? So mao na siya ang kuan. Ikaduha akong i-suggest pod. You can use Duay version, Brother Carmen. Yes, Pastor. Nako Duay version, Pastor. Okay. Do you have Duay version in your hands today now? Yes, Pastor. Okay. Acts chapter 20, footnote, basahan footnote. Ay, Pastor. 13. Acts chapter 13, basahan footnote. Ang pangutana ni Sir Ruiz, asa mabasa nga dunay ang Sabado, ang kapitong Sabat, mo ni Sabado na tao karon, kaning Saturday, mo ni kaning Sabado sa Biblia, mo ba ni Saturday na tao karon? How can we sure? Kali read sa footnote. Okay, wait lang sa Pastor kay ako panggi ipan Pastor. Acts chapter 13, nasa boss. Wait lang Pastor. Sa Catholic version na ha. So it is useful. That version is very useful when we encounter that kind of question nga mo secure gyud kining ebidensya sa Bible nga kining ikapito nga Sabado o ba ning Saturday na to karon? Okay, can you read? Pastor, sa ito nga verse sa Catholic Bible? Acts 13. Acts 13. Duay version makana. Unsa to Pastor? Acts. Tanawa sa footnote. Acts 13. Katong duay version. 13 nasa footnote. Basa sa ubos. Catholic nga Bible ilang giingon nga kining Sabado mao kining Saturday nato karon. Okay? Makita na Brother Carmen? Ako sang kuan Pastor ha. Sa chapter 13 Pastor. 13 footnote.
Wait lang pastor kay wa mo gini number ni akong Bible pastor kayo. XXX mo gini. Basta kay kung ano sa X, then 111. Oh, nara pastor. Okay. Nara po. Sige, basa. Sa footnote, sa ubos. Ano sa ubos? Okay, basa. Sa ubos, footnote, basa. Wala pa ikaw karon nasayod. No. Wala mabasa mo Sabat? Diya? Sa Sabado? Sa Pikas, 13. Sa Pikas, at bang daw. Pangitanawan Sabado diya. Pastor, naasa ko pastor, naasa ako. Kibasa na sa imo, Ivan. Ingon dire. Adlaw sa mga Sabado. Adlaw sa mga pagpahulay kay kini may kahulugan sa Sabado alang sa Diyo. Siya mao ang Sabado kun Saturday. Mahadlok kun sa ora pastor. Ora may kabutan. Basa. Kun Saturday dato karon. Oh. Klaro kay pastor. Klaro. So ang imong during Bible study, ang imong Bible studies mo pabasahon. Sige ingon ini nga Biblia, ang karaan mo gini Biblia panahon pa ni Jose Rizal kay 1898 pa na nga version nasulat sa Pilipinas na translate 1898 Jose Rizal namatay sa 1898 pag December pero kana siya nanana siya so klaro kay pastor. Ang Sabado mao kini ang Sabado kun Saturday nato karon. Okay? So sa Bible study na ha. So that mo na magamit sa Bible study. Okay? Some more questions? Okay, Lumindas. Okay, good morning, Pastor. Ako pumunta na ka ng dito sa Australia, sa Tonga, Samoa. Taas nga panahon ang mga 70 Adventist dito nga nag-observe sa 7th day Sabbath sa Australia. So may abot ang panahon nga nakaplagan nga doon na isipyat sa ilang kalendaryo kita sa international deadline. So ang mga ang Sunday gimove ang Sunday nahimo ang Sunday nahimo na siyang kapito. So mga 7th day dito sa Adventist, ang ilang Saturday nga daan nga gibanta natunong na sa Sunday kay nag-usab man. So ang mga Sunday keeper nagpadayon sila simba sa Sunday nga sa una natunong po sa mga sa Sabbath keeper nga Saturday. Nagpadayon po sila pastor og Sabbath nga karaan nga kalendaryo. So akong pangutana nasipyat, napakyas ba ang pag-observe sa Sabbath sa mga Sabbath keeper sa ilang pagpadayon nga nakatunong naman sila sa Domingo nga pagsimba kaya nausab nilagay ang dito kanang kalendaryo tungod kay ni doon nakaplagan ng murag doon sipyat sa panahon pintada sa kalendaryo. So muna pumunta na pastor. Okay. Kanang kung inanay sa Brad, kung ang pastor kanang kung ang ilang unang kalendaryo nga gisunod unya wala pa sila kabalo nga kanang namali dito. Awa man ta kabalo kung unsa gitinuod gyud ana pero ato na lang butangan og atong imong giingon nga after pila ka mga years ilang na-prove nga mali ditong unang kalendaryo nga ilang gisunod nahulog na nun nga ang katong Domingo mo tama nga Sabado niya sila nahimong Biyernes pero ginanan iatras og gamay adi na sila kapito kay kaunom unya sadya na bag-o kay naay bag-ong research nga nadiskubrihan nga uy mali ditong kalendaryo nga atong nagsunod unya kung tinuod magina siya nga study nga mali ditong una unya gisunod gyapon to nimong mali sayot gyud siya Brad kung tinuod man nga mali tong una nga kalendaryo unya nahibalo na ka karon unya gisunod gyapon nimo nga nana man tay original nga mo ay tama ato lang ibutang nga katong niabot nga bag-o tama mo ta ka prove gyud ana gyud karon mo ta kabalo sa history kung tinuod gyud tong niabot nga mo ay tama unya wala gyapon lagi sunod sipyat gyud sila mo rin ako tubag Brad kay dili ko maka
Brad Jason, ako ipalo up ana. Brad, Sige, sir. para sa ni sa tuwa karon. Ang ato ang Sabado advance man ta nya sa Amerika, Biyernes pa man. Ulahi mo sa ito, unsa may pag balanse na to ana. Ay lang yung pagpahulay nila no. Okay, katuwa. Wala may question na siya, Brother Ruiz, kay kung unsay niabot na to nga Sabado, kung pag-abot diri sa tuwang nga rotation sa adlaw nga Sabado gyud, mo na atong pag-keep. Nya sa ilaha kay lahi man dito ang namay diferensya pila ka oras. Kung unsa pod nga adlaw po dito niabot sila nga Sabado pod, mo pod pag-keep nila nga bisan nay usahay nga kita humana, sila wala pa. Kunya na po usahay nga kita wala pa, sila humana. So kung unsay atong rotation sa atong oras dire ug adlaw, mo ni atong sundon nga ikapitong adlaw. Pero unsa po sila dito ikapitong adlaw, pag abot sa ikapitong adlaw nila mo puti ilang sundon. Dili sila mag-base diri sa Pilipinas kay taga Amerika man sila, taga Japan man sila. So dito sila mag-base sa rotation sa ilang oras. So inana siya Sir Ruiz. Mo lang na akong tubag. Dungag ko, Brother Jason. Kanang ang ato ang nag-mention man gud siya gani og Australia. Ang Australia man gud imong tanawon ng international dateline, nag-isip po siya international dateline. Same ra matag time sa Australia kay ubos ra man sa Pilipinas ang Australia. So dili na applicable ng kung Biyernes la dito Sabado dito di na siya applicable kay parehas ra matag time sa Australia. Okay, salamat kayo. So wala man gud ka kanto sa tayo ng tanan nga nasod. Basta nga ako lang gi-mention mga igsoon nga kung na may nasod nga dakong diferensya sa oras, tag 8 hours. So kung unsay ikapitong adlaw dito niabot nila, alas 8 sila magsugod dito media, umuputo ilang pag-search. Sa ato po dre, mo po na ang atua kay diri man tabilong sa Philippines. So diri ta magbase sa atong oras. Pero pareha nga nasod nato nga pareha pug oras, away problema na, away question na siya. Salamat. Pastor Carmen, okay kayo imuhang tubag about ana nga kung unsay ang mutulong nga Sabado dito, di ata mutulong og simba. Pero as the same ay pastor, no? Akong i-follow up gyapon, the same sa pangutana ni Sir Ruiz, diha sa Ecuador or Arctic ba na napita? Ang saan napita? Oh, diha napita sa South America na ay lugar diha nga why gabi. Oh, dapoy uban palagsara mo gabi, usay pod palagsara pod mo buntag. Unsa may or mo hayag or mo adlaw. Unsa man nato pag unsa nato pag ila nga Sabado na naba kay research pastor kay ako pod wa gyud ko ani. Unsa ka ang imong ikatubag ana? Ang atong itubag na kung wala tay adlaw kay ato ba hinumduman nga ang pagkip na to Sabat sunset to sunset. So ang imong pangutana kay na may mga lugar nga tagsar mo subang adlaw niya tagdugay gyud pod karon ang atong tubag ana brad na may oras wa man siguro na usab ang oras dagan sa atong oras. So kung unsay dagan ang isa ka daw 24 hours man, so mo na atong sundon mo na atong basihan. So atong bantayan nga bisan pag dili ta magbase diha sa adlaw kay wala man tay basihan kay magyud kahay panahon nga dugay kay musalop ang adlaw. So dito ta magbase sa oras. Kay 24 hours sa adlaw. Follow up pastor. Sa ato pa kung oras atong tan-awon, dili na ta mo base sa Leviticus 23:32 nga sunset to sunset. Ay kung 24 hours. Okay, sige, tubag. Dili man ta makabase sunset to sunset gani pastor kay wala may adlaw man kaha nga ni subang or maybe tagdugay man ka siya makuan pod. So ang ato diha kay wala man dili man pareha sa ato sa Pilipinas nga mao gyud tama gyud kanang pangyud siya naagi perminti ang adlaw. So ang ato diha nga kung wala siya adlaw gyud nga mosubang dito ta sa oras magbase. Dito ta sa oras magbase. Wala man gyud adlaw mabasihan. So mo gyud na akong katubag pod. Amen. Ang kuyog di Sabado. Makuan man na nato pastor kay na may kalendaryo unya oras atong bantayan. Mailhan man na nato. O mailhan nato kay bantay mo ang oras sa nato sa cellphone nabaya punay adlaw mo sabay kung pag-abot na sa alas 12 sa gabi muilis pud baya ang adlaw ana. Oh, bisan pag wala ta nagtanaw sa kalendaryo kung naay kalendaryo sa tong cellphone mo sabay na siya basta kay na-set lang siya sa tama. Bisan pag walay adlaw mo subang or wala pud ni salop ang adlaw. Inana lang siya pastor nga akong tubag. Thank you so much Pastor Carmen. Klaro kayo. Nakuha nako ang imong punto. Salamat kayo. Okay?
nakoy ika suggest o to be used during Bible study. Kato pangutana bitaw ni Sir Richie Ruiz nga kanang dito siya nang buntag pa niya sa Amerika na diri hayag ngit-ngit diri gawi dito hayag ang rotation di ba tubag ni Carmen ang rotation mo itong basihan pare na moabot ang general sa Tagum moabot ang general sa Mindanao una may dito siya sa Tagum may landing landing ang eroplano ang gisakyan diri sa Davao International Airport. Unsa may buhaton sa mga sundalo nga sa dihang ilang matagbo ang ilahang presidente, ang ilahang general. Tubaga daw. Unsa may buhaton? Musalot dili. Musalot. Okay. Karon pag miabot man sa Mindanao, ang pangutana ang taga kanana man si ni naman sa Mindanao ang general musalot ang mga sundalo. Ang pangutana, moapil bag salot ang taga-Tagum sa Mindanao man po. Dili pastor, wala abot pastor. Kano sa man po mo salot sila dito? Pag abot sa general pastor. Kung moabot abot ang general dito sa Tagum, mo po pagsalot. Okay, did you get the point sa kuan pag ang kuan sa Sabado. So dito sa Amerika, hayag dito sa atong ikit pa din paabot sa tanga moabot ang sa atong Sabado din kay mao na si ang iyang rotation. The same, pag abot sa general, abot sa salot. Pero dili sa mo salot ang taga Tagum kay magpaabot pa man sila moabotan po sila dito. So that is sa rotation. Okay? Klaro kay mong explanation, Pastor. Okay, so at least na ko na to kanang mahitungod sa dateline. Dateline man gud ang Okay, Pastor. Okay, kay Pastor. Okay? So, some more questions? Alay dugang gamay Pastor. Okay, Lumindas. Kuan Pastor kanang nadre sa Act 17:26 had determined their boundaries, so na boundaries. So Living Bible sa Leviticus 23 verse 3, observe the Sabbath wherever you live. Okay. So observe the Sabbath kung asa tanang puyo. So ang reckoning dito ang ilang Sabados, so dito ta mag-observe, dito ta magbase sa laing nasod kay kung dito man ta nagpuyo. So wala na siya Pastor. Okay. Dito baga, so tubag to o additional to? Share. Okay. Another kato pangutan ni Ivan bitaw ganina. So to katong oras. Hello Ivan. Hello Ivan. Wala si Ivan re. Okay, ang pangutan ni ba katong sa dapit sa Pulan. Yes, Pastor. Di ba? Nawa ko sa akong signal. They are sa ila dito during sa ang ilang kuan dito sa Pulan pag ang ilang adlaw dito tag 3-4 ka bulan ang gabi niya mopuli na pod ang 4 ka bulan na pod na adlaw sa ilahang 24 ang ilahang adlaw gabi dito ang ilahang pagpuli-puli tag 4 ka bulan. So ang imong tubag ni ang tubag ato kasi tuming kuan ang tubag ana ang kwintada dili basihan ng di ba yung pangutana how can we apply the day and night cycle of the sun? Ang tubag dili ma-apply diha kay upat po ka bulan imong Sabado, upat po ka bulan imong gabi di ba? So you can use sa di ba ang tubag ato kining mag-count na og oras. Yes, Pastor, count sa oras gito sir. 24 hours So ang usa ka adlaw, usa ka gabi nagadepende na siya sa 24 hours, di ba? So usa ka adlaw nga hayag 12 ka oras, 12 pud ka oras ang gabi. Pangutana, kana bang 12 ka oras nga hayag sa adlaw, dawaton ba na ni Ginoong Hesus? Asa to mabasa Brad Carmen, ihatag ang teksto na akong ipangita na limot ko. Niingon si Hesus nga kay aduna lamay 12 ka oras ang usa ka adlaw.
Hello, na ko nito nga teksto sa Juan? 11:8. Basada ko no. Tara o. No. O si Jesus mitubag nga nag-ingon, dili ba ang adlaw na napulo man og duha ka takna? Okay, so ambot pasabot ang point dinhi nga ang gibasihan Jesus Christ nga ang adlaw nga hayag dunay 12 ka oras. So ang counting is by hours. Ang application dito sa bulan. Asa to mabasa, Pastor? Dugang Ato mo 24. 11:8. Sa Lucas. Juan. Diyan. Juan. Sige, thank you, Pastor. Ang 11:8. solution, because sa solution sa Bible study, unsa may atong pitada na nga we cannot apply day and night cycle sa Genesis. Sama na nga ang ilang sabat, ang ilang adlaw dito 4 man ka bulan ang hayag sa adlaw. 4 ka bulan ang gabi. Ang ilan dito basta kay kanang wala 4 ka bulan usa pa mo puli-puli. So ang application is the 24 hours interval. Unya ang support John chapter 11 verse 12. 11 verse 8. Di man mo, Pastor? Ha? 11? Time ko mo gud na 11 Time pa sa Pastor. 9. John 11:9 verse 9. Mitubag si Jesus dili ba napulog duha man ang mga oras adlaw kung kinsay maga lakap. Okay, klaro kayo. Ako punto diha. Ang basihan nato ang oras, ang counting. Dito sa dapit nga dili na to magkuha ng day and night. Okay, so I hope nga murag kuwag gyud tong oras no. Dili na ta magkakuan sa sumpay na to. Nindot kaya tong study ron, Pastor. Okay, thank you very much, Brother Carmen. And all Di lang may mangutana, Pastor, kay matubag mong gihapong Brother Carmen, di lang may mangutana. Pero abantayan nato na. I would suggest you have to collect all the possible questions you will encounter in the field. As what I told you before, sa ako nga encounter almost 80 ka mga teksto, 80 ka mga arguments ang akong nakita nga bugat nga atong ma-encounter during Bible study, and we must ready to answer it. Pero atong time mubo kayo mo nang magkuanta murag example na nga kanang bugat nga guan nga ilang teksto gamiton. Ilang man kang kunon kining mabasa sa Biblia, dawaton ba ni nga sumala sa Juan kapitulo 5 versikulo 17 unsa may mabasa. Evan, pakibasa daw ko no. Lasan ni siyang kuan. Berkermin? Are you still there? Unsa to, Pastor? Unsa to? Juan 5:17. Ato dito sa 5:17. Apan si Jesus mitubag kanila ang akong amahan. Yan. Ano? 5:16. Okay, 16. Og mao kini ang hinungdan ngano nga si Jesus gilutos sa mga Hudiyo. Kay kini gibuhat man ugod niya sa adlaw nga igpapahulay. So muni nga panon, Pastor, namuhat si Kristo. Ano tayo pa? Pastor. Gilapas. Ako ng word ng gilapas. 18, Pastor. 18 Og mao kini ang ngano nga nasamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo sa patay kaniya, dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay, kundi dili tungod usab kay ang Dios iyamang gitawag nga iyang kaugalingong amahan, og sa ingon niya nagpakisama siya sa Dios. Okay. Pastor, basahon ako ang Duay version or Catholic Bible para tingil-ngiga. Ingon diri busa tungod niini misamot pagpaninguhag patay kaniya ang mga Hudiyo, kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado, kundi iya nga giingon ang Dios nga kaugalingong niyang amahan
diin nagpakatumbas siya sa Dios busa mitubag sa Hesus umingon kanila ibungkag ang Sabado daw pastor. Okay, sa pangutana. Kining mabasa, kining nagsulat nga si Kristo naglapas sa adlay papahulay. Kisa nagsulat ini? Okay, Pastor, is kanang murag silbi ranit kanang renator o sani kanang kalimot ko sa nga term Pastor ko klitok. Ranit ko sani? Sige rin. Narrator. Oh, actually Nagsulat. Skriba pastor. Okay ha? Kinsay nagsulat sa John chapter 5 verse actually si John Pastor, si Juan. si John. Okay. Kining pagsulat ni John nga unsa man siya nga pagkasulat sa law of writing. Sa principles of writing, unsa man siya nga pagkasulat? Wala may kabalo, Pastor. Honestly, Okay, Pastor, wala. Roland, kay ko man ni siya. Sa English man ni siya nga kwan. Okay, Roland. Unsa man na siya nga pagkasulat? Unsa man na siya nga description sa pagkasulat? Okay, dali na to. Kitawag ni siya og reported speech writing, di ba? Okay, Pastor, okay. Okay. Kanang word nga reporting. Unsa may gisulat niya ang base sa iyahang na obserbaran sa event. Gisulat ni Juan. Karon ang pangutana. Pagsulat ni Juan, si Kristo naglapas sa papahulay. Nagsulat si Juan nga sayop o nagsulat si Juan nga sakto, tubag. Sakto mga Pastor ang isulat ni Juan, ang ilang report Pastor kung unsa ang huna-huna sa mga eskribag paresyo. Pero dili kin wala gyud gukuron man ka na nga kuan kining una-una si Juan nagsulat, si Juan nagreport. Ang iyang gi-report nga si Kristo naglapas sa adlawng Sabado. Gukuron man ka na. Ang direct nga report niya gikan sa mga Hudiyo, gusto nila nga patyon si Hesus. Ang iyahang pag-report tungod kay naglapas sa adlawng papahulay. Kining mabasa sa Biblia. Supakon? Pastor, actually atong dili nato ni supakon Pastor, pero ang understanding ani depende ni sa pagsabot sa tao. Pero kung naton tanawon ang kanang immediate context ani Pastor, kini mga Hudiyo man gud mo gud mo ni Kristo nga siya ang Mesiyas. Kanunay gini ang ilang pangutana Anay Carmen. Pasulon ka ha, ang ilang pangutana mao ni. Kini bang mabasa kini bang mabasa supakon ba nimo kini bang mabasa dili ba ni kining mabasa nga si Kristo naglapas sa alay papahulay o yun ka nga gisulat gyud ni Juan og tinuod ni dili ko uyon nga kanang naglapas si Kristo pero uyon ko nga gisulat ni Juan. Gisulat ni Juan pero dili ko uyon nga gilapas ni Kristo ang adlong ipapahulay. Mula ko tubag Pastor. Bisan og ming report na si Juan nga bisag mabasa na gyud nga si Kristo naglapas. Ang report ni Juan Pastor dili gikan sa iyang kaugalingong interpretation kundi gikan sa iyang nadungog na obserbahan ngadto sa mga eskriba ug pariseo nga kuno naglapas sumala si okay batay na to ni kay kini mga pastor ra bagyod grabe gyud kayo umukuan base ako ang guan ang encounter. Imong gibarug imong supakon kay mabasa o imong supakon kay dili mabasa tubag. Mo man ang encounter sa Bible study. Unsa may mabasa sa Juan 5:17? Si Kristo naglapas sa ilay papahulay o si Kristo wala maglapas sa ilay papahulay tubag? Ang mabasa Pastor Okay, ang mabasa Pastor nga si Kristo naglapas sumala sa una-huna sa mga Hudiyo. Ay wa gyud kay Amen. basaha diha sa 5:17 nga sumala sa huna sa mga Hudiyo. Okay, atong basahon Pastor ha.
Atong basan pastor. So Juan 5 bersikulo 18, 17 sugod. Ato basan pastor ha. Matod pa dinhi, apan si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan pa hangtod karon. Ug ako ug ako nagabuhat sa ingon man, og mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo. Mao na ni ang sulti ni Juan, Hudiyo sa pagpatay kaniya, dili lamang tungod kay gilapas ni ang adlong ipapahulay, kundi tungod kay usab kay ang Dios iya mang gitawag nga iyang kaugalingong amahan. Pero pag abot sa verse 16 pastor, ang naghuna-huna gyud ani nga naglapas ang mga Hudiyo, dili si Juan. Nag-record lang siya kung unsay huna-huna og mga akusasyon sa mga eskribag parisyo. 16, og mao kini ang hinungdan ngano nga si Jesus gilutos sa mga Hudiyo kay kini gibuhat man ugod niya sa adlong ipapahulay. Tinangayo man siya mga masakiton sa adlong ipapahulay, ayaw niya ang butaning panahona. Iyang akusahan siya sa mga Hudiyo nga naglapas sa adlong ipapahulay, pero dili ni akusasyon sa writer. Akusasyon ni sa mga tao nga dili tumutuo ni Kristo. Kung ikaw tumutuo ka ni Kristo, dapat dili ka mag-akusa kay ang masunod manggol sa lay papulay, ang Ginoo sa lay papulay pastor, according sa Matthew 12 bersikulo 8, si Jesus Christ mo ang Ginoo og magbuot sa adlaw nga ipapahulay. Dili ang mga Hudyo. Katoliko ko. Brother Carmen, katoliko ko, may mangutana. Sige pastor. Katoliko ko ha. Kini bang sa Juan 5, 17, 18, akusasyon ba yun eh? Ako tubag. O fax yun na siya? Okay, pastor, atong Katoliko ko ha, katoliko ko may mutana. Katoliko ko may mutana. Kini bang Juan 5, 17, 18, nga si Kristo naglapas sa alay papahulay, akusasyon ba ni siya o fax yun ni siya? Pastor, pwede ko ma-intervene? Okay, Mariano. Atong patubagon ang imong mga kaparian sa Catholic Catechism of Catholic kung akusasyon ba ni. So, Catholic Catechism of Catholic Church, page 583. Atong basahon. The Gospel reports many incidents when Jesus was accused of violating the Sabbath law. But, tanaw na to, but Jesus never fails to respect the holiness of this day. Sumabasa sa inyong kaparian nga Jesus respect the Sabbath law, and this is only an accusation. Klaro kapag basa sa Catholic Catechism, Catechism of the Catholic Church, page 583. CCC. Okay? So, mao to siya, Brother Carmen, akong gustong ipagula nga tubag. Katolik. Iba kung Katoliko ha. Do you get my point? Yes, so, pastor. siya, pwede to, muna nga kamong mga mag-xerox mo ana nga mga reference. Ako ganda lagi ko ana nga reference. Ano ang kuha ng CCC, pastor? Na kuha ng pastor? 500 page 500 583. So mo na siya i-prepare ninyo nga question kay kung magsampuno tayo na mo, mugula man ang question. Kanang atong tubag kanang sa Matthew 5:17, that is the accusation, that is just the accusation. So di ang kita mo gunit. Akusasyon na siya, pero Kristo miingon siya kaugalingon, wa kumuan aron sa paglapas sa kasuguan, kundi sa pagtuman. Pero ngano man inyong mga iduot nga si Kristo naglapas, akusasyon lang na siya. Diyan mubalas sa pangutana. Asa mabasa nga kanang 5:17-18, akusasyon. Diha kasa. Di mao ni masabot ba kay si Kristo wa man siya mag-declare nga gilapas. Sa di basa gyud ka kana si akusasyon. Good din ka dito. Did you get the point? So, yes, okay, amen. So, ayan, mauna ang point ha. Mauna ako nang utana ko ha. Katoliko ko. So, dito ka bugat kay na siya nga statement nga iya gyud sa Katoliko. Catholic Catechism of Catholic Doctrine, page 583. Si Kristo giakusar nga naglapas ay adlaw ipapahulay, but never he violate the Sabbath law. Never ha. So ang mga dagko nga mga
kaparian sa simbahang Katolika nag-declare nga si Kristo never nga naglapas. Na ikaw maingon naglapas asa tuhuan na to. Ikaw o kini inyong mga kadagkuhan sa simbahan tubag. Di mo na gitawag og kuana kanang kini kuana ba kining kariuhay na gyud. But you cannot use that, you cannot say that if you don't have reference. Yan, that is the beauty kung naa kay mga reference. Sir, Okay, Lumindas? Nadali pastoro sa Amplified Bible nindot kayo nga ang giingon jud diri ang pagbreak ni Kristo sa Sabat iyara daw nga view sa mga Hudyo. Nadali nga this made the Jews more determined than ever to kill him, for not only was breaking the Sabbath from their viewpoint, but he was also calling God his own Father, making himself equal with God. Yes, So, that is their viewpoint. Amplified Bible. Ilang nga viewpoint? No, Amplified. Amplified Bible. Okay. So, gwapo kayo. So, Sir, asa ta makakuha? another version, you can use also the God's Word version. Do you have God's Word version? Kisa na God's Word version diri? So, pastor na. Naay mo Lumindas? Pastor. Sir, asa ta makakuha na, sir? Try ko no ang ako ang God's Word version gikuha to Suliman, wa nagigiuli. Ang mabasa diha nga si Christ and the word acquisition is also mabasa. God's Word version naa sa God's Word version. But solid tanaw diha. Marcos ba to? Mateo ba to? Basta na word nga the Jewish accused. John 5:18 pastor? John 5:18 Japon? Try to kuana 18 ba sa Mark ba o sa Mateo, basta akong Bible man gud nga God's Word version na nato gimarkahan ako dito ang mga teksto sa kuana nga word accusation. Muna nga atong ginabantayan na ng mga possible point sa ilahang argument nga atong maing ma-counter. Okay? Asa ta makakuha? I would suggest that you need to have different versions. Yeah? Kano man, labi na yung mag-Bible study na mo about kining Sabbath. Kay pag ma-encounter nyo nga mga questions, possible yun nga bali-balihon yun mo ini pangutana. And the same questions nga ma-encounter during debate. At sa debate lang, dulaon lang ka sa mga tutuyo ka mga pangutana. Pero sa dinutanay nag mga reference, maura yun na sila gyapon nga mga tekstong ilahang gamiton. Ata makakuha na, sir? Nga nga reference, sir ba? Makapalit ko sa Catholic library, Catholic bookstore. Masulod sa Catholic bookstore de. Okay. Another nga ako idugang sa inyo ha. Pwede na to nga paingon nga kay supakon ba nato? Supakon ba nimo ang mabasa nga si Kristo naglapas sa alay papahulay? Tubag. Dili man tanan ang ingon sa Biblia, you search the scripture, search ang gisgutan diha. Wala man yun you read. Ang yun diha, search the scripture. So ang paggitawag search the scripture, unsa may requirement sa search? Kutob ra ba ka sa basa? No. Nagkinahanglan siya og unsa? Sabton, search nimo ang background, mugamit kag gintawag og hermeneutical principle. It is a science of biblical interpretation. Ang pangutana, kini ingon niyo mong mabasa, supakon ba ang mabasa? Tubag. Dili tanan mabasa tinuod. Munang susihon, i-search nimo, istadihan. So pagkabas mabasa nga si Kristo naglapas sa iba pahulay, tubag. Tubag. Okay, muni akong tubag. Ang Biblia dili tanan mabasa sa Biblia tinuod. Kung dili tanan mabasa tinuod, dunay mabasa nga dili tinuod. Example. Sumala sa Biblia si Kristo mabasa man sa Gospel of John nga si Kristo giyawaan. Tinuod ba nga giyawaan si Kristo? Tubag. Yeah? Sumala sa Biblia, mabasa pod nga si Kristo
palahubog, pangutana. Asa mabasa nga si Kristo nahubog? O tinuod yun na siyang palahubog. Mabasa man. Si Kristo palahubog. So, imong dadon siya sa kuan ba? Problem nga sa iyang gi-emphasize siya na nga argument, imo siyang dadon sa problema nga siya mismo maka-conclude sayop na ini ako. So dili tanan mabasa tinuod, busa susihon sa siya bago ka mohatag og konklusyon. Okay class, murag taas sa atong time. Thank you very much. Pastor, unsa gani itong imong kuan gani pastor nga daw sa kuan? Katong nga text ba? Sa timo ingon oy, reporting sa ba? Reporting loss sa to? Reported speech. Ang pagkasulat pa dyan, gitawag na siya og reported speech, method of writing. Yung report ba ni dyan? Okay, Pastor. Salamat, Pastor. Pagkuhan na mo sa katong sa itong subject sa una, diha na ko nasabtan na siya, na gitawag na siya og reported speech writing, method of writing. Okay, thank you very much. Sa murag wa nang tayo kong panahon, thank you sa inyong cooperation. And the important here is you will be acquainted what will be the actual experience, no, atong encounter ni ini atong sa personal evangelism. Okay, we'll close it. Dagan po ta question, sir. Dagan po ta question, sir ba? Dagan po ta question pero one time. Dagan kitang questions, but yes. So munang I would suggest mag-gather mo og mga reference, mag-gather pod mo og inyo na mo ni possible questions. Okay, ang ako mo ni Bible topic sa Bible. Bible number 1, Bible Holy Scripture. Nya ako nagisulat din ni mga ako nagikuha din mo ni ang possible questions nga ako ma-encounter. Oh, mo ni siya possible questions. Siya coming of Christ, mo ni possible questions. So kung imo na sa anticipate na daan ng mga questions, dili na ka makulbaan during actual Bible studies if na ay mga naadiha nga kutihan jud kayo. Okay, so we'll close it. Kay lapas na ta. May I request Brother Ruilan to close it through prayer. Okay, let's pray. Our gracious and sin pardoning Father in heaven, we are so happy and we enjoy the topic that we have discussed just this morning. Maybe the Lord that those facts that we heard will be kept to our hearts and minds and make this as our guide as we continue in your ministry. Please bless us, O Lord, as we continue our work this day. Give us the Holy Spirit to guide us and make our lives become a blessing to other people. In Christ's name I pray. Amen. Okay, thank you very much. Okay. Salamat. Okay, thank you very much. Okay. Okay, Brother Willan. Thank you, Pastor. Okay, Brother Willan, pabilis sa akin ako istorya nimo. Sige, Pastor. Sige, Pastor. Okay. Okay, so you may now leave from this group chat. Thank you very much, Brother Carmen, for the very nice presentation. Salamat. And all the